So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ay week 3, day 3. Amen. So babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Leviticus 1:3, if his offering is a burnt offering from the urge, he shall present it a male without blemish. He shall present it at the entrance of the tents of meeting, that he may be accepted before Jehovah. 9. But its inward parts and its legs he shall wash with water. Then the priest shall burn the whole on the altar as a burnt offering, an offering by fire, a satisfying fragrance to Jehovah. So mga kapatid, ang topic natin ngayon ay burnt offering. Burnt offering, o kung tatagalugin natin, ito ay sinunog na handog. Sinunog na handog. So obviously, siyempre, yan ay susunugin. No? At para saan ba ito? So ito ay para sa pagtanggap ni Jehovah at para sa satisfaction ni Jehovah. Na sinasabi sa atin, itong burnt offering, meron siyang bango na nakakapagbigay ng kasiyahan kay Jehovah. So yan, kaya maganda to. Kailangan matutuhan natin kung ano ito. So magbabasa na ako. The only life that is pleasing to God is the life that is a repetition of the life Christ lived on earth. A life that experiences Christ in his experiences as the burnt offering is a God-pleasing life. Such a life is a delight to God. Amen. So maganda yung maiksing paliwanag dito na kung saan sinasabi sa atin na itong burnt offering ay tumutukoy sa isang pamumuhay. At ito ay ang pamumuhay ni Kristo na nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. So yan. Ibig sabihin, ang Diyos ay lubos na nasiyahan sa pamumuhay ng Panginoon. So itong mga nakaraang ilang araw, tinalakay natin na ang pamumuhay ng Panginoon, ang kanyang esensya ay realidad at tinatawag yan na realidad. Yan ay pamumuhay mismo ng Panginoon nung siya ay naririto pa sa lupa at ito ay naitala sa 4 na ebanghelyo. At dito binabanggit sa atin na yung burnt offering ay tumutukoy hindi lang kay Kristo, kundi sa pamumuhay ni Kristo kung saan siya ay naging absolute, ganap na para sa Diyos. At yan ay naging isang lubos na kasiyahan sa Diyos. So yan yung burnt offering. Kaya nga ayon sa record, ang Panginoon o ang Diyos, ang Ama, nag-declare siya ng kanyang kasiyahan sa Panginoon. Nag-open siya at ito ay dineclare niya. Di ba? Sabi niya, ito ang aking sinisintang anak na labis kong kinalulugdan. So yan, dineclare yan ng Panginoon. At 2 beses na dineclare yan sa New Testament. So yung isa ay nung ang Panginoon ay binautismohan. So dineclare yan ng Diyos. Ang aking bugtong na anak na kung saan ako ay labis na nasisiyahan. Pangalawa, ito rin ay dineclare doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Sinabi rin ng Ama, ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. At may dinagdag pa dyan, sabi niya, pakinggan niyo siya. Kaya tayo nakikinig lang sa Panginoon. At naniniwala ako, yung makinig dyan, hindi lang makinig, kundi makaisa, sumunod, sumama, makasama niya, makaisa niya. So yun yung ibig sabihin niyan. Kaya kailangan makita natin na ang Panginoon lang ang lubos na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos.
Amen. Kaya ito ang ibig sabihin ng burnt offering. Amen. The burnt offering signifies Christ, not mainly for redeeming man's sin, but for living for God and for God's satisfaction. Amen. So, as the sin offering, Christ is for the redeeming man's sin. But as the burnt offering, He is absolutely for living a life that can satisfy God in full. So, huwag tayo malito. Iba yung sin offering, iba yung burnt offering. Bagamat parehong nilalagay sa apoy yan, pero magkaiba sila. Ang sin offering ay tumutukoy kay Kristo bilang handog para sa ating mga kasalanan. At ito ay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. So yan yung sin offering. Yan yung sin offering. At yan ay katulad ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero yun naman burnt offering, ito ay sumasagisag din kay Kristo bilang isa na nabuhay ng ganap para sa Diyos. At ito ay para sa kasiyahan ng Diyos. Kaya dalawang klaseng offering. So ang tinatalakay ngayon natin ay yung sin offering na tumutukoy sa isang pamumuhay na ganap para sa Diyos at nagbigay ng lubos na kasiyahan sa Diyos. Amen. So in the four Gospels, He is presented as the one who is absolutely one with God. His divine attributes were expressed in His human virtues, and sometimes His human virtues were expressed in and with His divine attributes. So may binanggit dito yung attributes at yung virtues. Yung attributes, so magkaiba ito. Yung attributes ay mga katangian ng Diyos. Ang Diyos lang ang may attributes. Pag binanggit yung attributes, ito ay katangian ng Diyos. Yun naman virtues o kagalingan ay mga kahayagan ng kung ano ang Diyos sa pantaong buhay. So sa Diyos, attributes. Sa tao, virtues. So yan. So sinasabi rito na nung nabuhay ang Panginoon dito sa lupa, ang dibinong katangian ng Diyos ay hinayag niya sa kanyang pantaong kagalingan. Kaya lubos na nasiyahan ang Diyos sa kanya. Sapagkat ang kanyang mga kagalingan ay hindi kahayagan ng kanyang pantaong buhay. Yan ay kagalingan, ay katangian, kahayagan ng kanyang dibinong katangian. No? Halimbawa, ano ba ang mga attributes? Ang attributes ay kung ano ang Diyos. Katulad ng ang Diyos ay pag-ibig, attributes yan, katangian yan ng Diyos. Ang Diyos lang ang totoong pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ay katangian ng Diyos. Ano pa? Banal. Ang pagiging banal ay katangian ng Diyos. Walang ibang banal. Ang Diyos lang ang banal. Maski banal-banalan ng tao, hindi naman totoong banal yan. Ang Diyos lang ang banal. At yan ay attributes ng Diyos. Katangian ng Diyos. Ano pa? Righteousness. Katwiran. Ang Diyos lang ang right. Wala nang iba. Righteousness. Katwiran. Dito sa mundo, pag hindi ang Diyos, hindi katwiran. Kaya ang Diyos ay katwiran at yan ay kanyang katangian. Ano pa? Liwanag. Ang Diyos lang ang totoong liwanag at ang liwanag ay katangian ng Diyos. Kaya ito yung pinakapangunahing kagalingan ng Diyos. Pag-ibig, kabanalan, katwiran, at liwanag. Huwag niyong kalimutan niya. Ngayon, ito naman mga katangian ng Diyos, kapag hinayag ng tao, yan ay nagiging virtue, kagalingan. So, yun. Ibig sabihin, ang tao, okay, ay dapat maghayag ng hindi kanyang kagalingan, kundi ay hindi kanyang katangian,
Kundi dapat ang hinahayag niya ay ang katangian na galing sa Diyos. So yan ang naging pamumuhay ng Panginoon. Na ibig sabihin nun siya ay naririto sa lupa, lahat ng mga kagalingan ng kanyang pantaong buhay ay kahayagan ng dibinong katangian ng Diyos. So hinahayag niya yan. Kanyang pag-ibig. So ang Panginoon natin, ay isang tao na nabuhay dito sa lupa. Subalit, bagamat perfect ang kanyang humanity, hindi niya hinayag ang mga kagalingan ng kanyang humanity. Perfect na yan, ha? Kundi siya ay naging kahayagan ng mga dibinong katangian ng Diyos. Kaya talagang absolute ang Panginoon. Ganap siyang para sa Diyos. Amen. Amen. When he was confronted, examined, and questioned by the evil, subtle opposers, the scribes, the Pharisees, the Sadducees, and the Herodians, during his last days on earth, at certain times, his human virtues were expressed through his divine attributes, and at other times, his divine attributes were expressed in his human virtues. So, nagkakasalit din minsan eh. Kasi ang Panginoon, meron siyang dalawang kalikasan. Divine o divino at human at tao. So, siya ay divine at siya ay tao. Although sinasabi natin na tayo ay dalawa rin ang ating kalikasan, meron din tayong pang-dibinong kalikasan at pang-taong kalikasan, pero may pagkakaiba pa din. Sapagkat ang dibinong kalikasan ng Diyos ay ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos. Diyos siya, kaya may dibinong kalikasan siya. At yung dibinong kalikasan niya ay Diyos yun, deity yun. At ang pantaong kalikasan naman ng Panginoon ay perfect. Walang kalikasan ng kasalanan. So ito ang Panginoon sa kanyang dalawang kalikasan. Nung siya ay in-interrogate bago siya napako sa krus ng mga masasamang mga tao na binubuo ng mga Pharisees, Sadducees, Herodians, at mga, ano pa ba ito? Yan, Sadducees. Siya ay in-interrogate at tinugunan niya, sinagot niya yung mga tanong nila, yung kanilang mga interrogation. At yung question and answer dyan, hindi ito ordinaryo. Sapagkat ang pagtugon ng Panginoon sa kanila ay ang kahayagan ng kanyang divinity sa kanyang humanity at ang kanyang humanity paminsan-minsan na nakahayag sa divinity. Nagkakabali-baliktad yan. Kaya hindi nila kinaya ang Panginoon. Hindi nila kinaya ang kanyang karunungan. At gulat na gulat sila. Hindi nila kayang ibagsak ang Panginoon. Sila ang binagsak ng Panginoon sa question and answer. Nung ang Panginoon ang nagtanong sa kanila, hindi nila kinaya ang Panginoon. Nung sila ang nagtatanong sa Panginoon, yung mga sagot ng Panginoon, hindi rin nila kinaya. Sapagkat lubos niyang hinayag ang kanyang dalawang kalikasan, salitan. Sa panahon ng kanyang paghahayag sa kanyang divinity, tungo sa kanyang humanity, ito ay ang kanyang kagalingan. At kung hinahayag naman ng kanyang divinity, ang kanyang humanity, ito ay isang paghahalo. So sa pamumuhay ng Panginoon, sinasabi natin, bagamat dalawa ang kanyang kalikasan, pero hindi siya nabuhay sa isang kalikasan, kundi palagi magkahalo. Hindi siya nabuhay ng tao lang, isang perfectong tao dito sa lupa. Hindi niya ginawa yan. Kundi yung divinity, ibinuhay niya sa kanyang humanity. Hindi rin siya nabuhay bilang perfectong Diyos at itinabi niya yung kanyang humanity. Hindi rin niya ginawa yan. Palaging magkahalo ang kanyang pamumuhay. At nagkahayag na isang kahayagan na siya ay Diyos at tao. Diyos at tao. Kaya ito ay lubos na nagbigay ng kasiyahan sa ating Diyos.
ang kanyang pamumuhay. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako. The Hebrew word translated burnt offering literally means that which goes up, and that's denoting something that ascends to God. The only thing that can ascend to God from earth is the life lived by Christ, for He is the unique person to live a life absolutely for God. So yung mismong burnt offering, may kahulugan pala siya. Sabi niya, ang kahulugan nito, that which goes up. Ang isang bagay na pumapailan lang. Ibig sabihin, umaakyat sa langit ang samyo ng kanyang pamumuhay. No, hindi lang siya, yung mga tao sa lupa, maaaring hindi nila ina-appreciate yung kanyang pamumuhay. Pero sa kalangitan, ang Diyos mismo, no, umaabot sa kanya, nag-ascend yung pamumuhay ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang samyo umaabot sa Diyos, ay satisfied ang Diyos sa pamumuhay ng Panginoon. Kaya yung burnt offering, ang ibig sabihin nito ay that which goes up, yaong umaakyat. Umaakyat. So, yung pamumuhay mo ba umaakyat? Pwede. Pag ito ay pamumuhay kasama si Kristo, umaakyat yan. Nalulugod ang Diyos. After the burnt offering was slaughtered, skin cut into pieces and washed, it was burned on the altar. The Hebrew word translated, satisfying fragrance. Okay. In Leviticus 1:9, literally mean savor of the rest or satisfaction. That is a savor giving satisfaction to the deity to whom it is offered, and therefore received with favor by him. The word for burns in this verse literally means cause to rise in smoke. This indicates that the offering was not burned quickly but slowly. As a result of this slow burning, there was a satisfying fragrance, a savor that brought satisfaction, peace, and rest. Such a satisfying fragrance is an enjoyment to God. Marami pa ng mga kahulugan nitong burnt offering. So, kanina yung mismong burnt offering, sinabi, yaong pumapailan lang. Tapos sinundan pa niya na sinasabi rito, na pagkatapos na ihanda yung offering, pinatay, chinap-chap, hinugasan ng tubig. Okay, nagkaroon siya ng meaning din. Satisfying fragrance. So, kinakatay pa lang, meron ng fragrance na pumapailan lang. Okay. At literally, ang ibig sabihin nito, savor of rest or satisfaction, samyo ng kapahingahan o kasiyahan. So, yan yung mga mga Tagalog na pwede nating i-apply dito. So, ano pa? Tapos sinasabi niya, yung word na burn, yung burn lang. Ang ibig sabihin, cause to rise in smoke. Sanhiin upang siya ay pumailan lang bilang isang usok. Na ang ibig sabihin, dahan-dahan ang pagsunog. Hindi ito biglang amoy ng Diyos, tapos na. Hindi, dahan-dahan. No? Merong isang time frame na ang Diyos ay lubos na binibigyang saya at kasiyahan. No? Kaya slow burning sila. So, sa madalit salita, lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa kasiyahan ng Diyos upang siya ay magkaroon ng kapayapaan at kapahingahan habang inaamoy niya ang samyo ng handog na sinusunog. Makakalaan niyo, ang Diyos hindi naghahanap ng kasiyahan. Paano mo mapapasaya ang Diyos? Kailangan alam mo. Alam mo. Katulad ng mga bagay na ito, isang kasiyahan. At kung may kasiyahan ang Diyos, okay, nagsesend siya ng kanyang appreciation sa atin. Nararamdaman yan. Parang kumbaga sa pinasaya mo ako. Binigyan mo ako ng kaluguran. Oo.
Kung tutusin, pag ang Diyos hindi masaya, mararamdaman mo rin. Amen. Okay. When we offer a burnt offering whole to God, a fragrance well pleasing to God will ascend to Him for His satisfaction and rest. Since God is satisfied, He will render His sweet acceptance to us. This is the significance of the burnt offering. Amen. So nag-o-offer din tayo ng burnt offering to God. Oo. At itong offering natin ay nagiging mabango at kasiyasiyang handog sa Diyos para sa kanyang kasiyahan. Nag-o-offer tayo niyan. Dapat alam natin gawin yan. So, Brother Danny, paano ba ginagawa yan? Siyempre, enjoyin mo si Lord. Tamasahin mo si Lord. Makiisa ka kay Lord kapag ini-enjoy natin ang Panginoon. Nagiging kaisa natin siya. At lahat ng ginagawa natin ay nagiging siya mismo upang magdala ng isang mabangong samyo sa Diyos. Huwag kang hihiwalay kay Kristo. Tingnan niyo sa loob ng Ecclesia. Busy tayo. Ang dami natin ginagawa. Ewan ko lang kayo, ako ang dami kong ginagawa. Pero isang fear ko palagi, baka nag-iisa ako. Kailangan huwag mangyari yan. Lahat ng ginagawa natin, lalo sa loob ng paglilingkod, dapat kaisa mo ang Panginoon. Kaya minsan napansin ko sa Romans 1 sabi ni Paul, siya ay naglilingkod sa Espiritu. Maiksing verse pero napakamakahulugan. Sabi niya, ang kanyang paglilingkod ay sa Espiritu. Small letter S. Nang ibig sabihin, ito ay ginagawa niya sa kanyang pinaghalong Espiritu. Sino ang nasa Espiritu? Si Kristo. Nang ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya ay para sa kaluguran ng Diyos. Gayahin natin yan. Yan ang mga bagay na dapat ginagaya natin sa Espiritu. Lahat ng gagawin mo, huwag kang hihiwalay sa Espiritu. Sapagkat kung hindi ka sa Espiritu, hiwalay ka sa Panginoon. Ang Panginoon na kaluguran ng Diyos ay nawala sa iyo. Hindi natin kayang bigyan ng kaluguran ang Diyos kung wala si Kristo. Ano mang gawin mo, maski na mag-alay ka ng milyon-milyon piso kung mayaman ka, pero wala si Kristo, walang kasiyahan, walang kwenta yan. Kailangan, lahat ng ginagawa natin ay sa loob ni Kristo, kaisa si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, at ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating pinaghalong Espiritu. So yan yung application. Kailangan alam natin i-apply ito. The way to satisfy God with sweetness, peace, and rest is to live a life that is absolutely for God. Since we cannot live such a life, we must take Christ as our burnt offering. We need to lay our hands on Him to indicate that we desire to be identified with Him, one with Him, and to live the kind of life He lived on earth. Amen. So, ang linaw nito mga words na ito, sabi diyan, ginamit pa niya yung salitang lay hands on Christ. So, sa lumang tipan kasi, yung mga nag-o-offer, yung mga priests, pag ino-offer nila yung kanilang mga alay, mga handog, pinapatong nila yung kamay nila doon sa kanilang alay o handog. Bago patayin yan, pinapatong nila yung kanilang kamay. So itong laying on of hands, ang ibig sabihin nito ay identification. Pakikipag-isa dun sa handog. Kaya nililay nila yung hands nila dyan. Well, kung minsan, may mga pagsasagawa din yan sa church, yung laying on of hands. Sa panahon ng mga apostol, pag nag-send sila ng mga kamanggagawa, patong nila yung kamay nila sa ulo ng mga kamanggagawa at mananalangin sila. Ang ibig sabihin nun, identification. Hindi sila sasama, pero sila sa espiritu ay nakikipag-isa doon sa kanilang mga sinugo. So, gano'n. Si Watchman Nee, ginagawa din niya yan. Laying on of hands.
Pero ang pinakamagandang pananaw ay ang pagpatong ng kamay doon sa mga offering. Pag pinatong mo yan, identification yan na ibig sabihin, kaisa mo, na kaisa ka nung handog. Yung handog ang nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Hindi yung naghandog. Pero dahil pinatong niya yung kanyang kamay doon sa kanyang handog, naging kasama siya ng handog, yung dalawang partido, naging isa. Kaya hindi lang nasiyahan ang Diyos doon sa alay mo, kundi pati sa iyo nasiyahan ang Diyos. Kasi kaisa mo yung alay. Sino bang alay natin? Si Kristo bilang ating burnt offering. No? Hindi natin kayang bigyan ng kasiyahan ang Diyos gamit ang ating sarili. Tandaan natin yan. Hindi natin siya mapapasaya. Ano mang gawin mo. No? Kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, wala kang madadalang kasiyahan sa Diyos. No? Kaya sinasabi rito, kailangan ipatong mo yung kamay mo kay Kristo. Ito ay sagisag ng pakikipag-isa, identified with Christ. So yan yung ibig sabihin nito. Amen. Amen. We are joined to Him. We and He and we become one. Such a union, such an identification indicates that all our weaknesses, defects, shortcomings, and faults become His, and that all His virtues become ours. This is not exchange, it is a union. So maganda ang result niya. Kapag ikaw ay kaisa ng Panginoon, lahat ng mga depekto natin, lahat ng ating mga, ibig sabihin, faults, kaya sabi dito, lahat ng ating weakness, defects, shortcomings, faults, ay dinala natin sa Kanya. Pinatong mo yung kamay mo, dinala mo lahat sa Kanya. Ang mga kahinaan mo at ang mga kakulangan mo, dinala mo lahat sa Panginoon. At ang Panginoon, dinala naman sa iyo lahat ng kanyang mga virtues, kalakasan, katalinuhan, kapangyarihan, kabanalan, kanyang pag-ibig, dinala niya lahat. Kaya ang isang tao na kaisa ni Kristo ay perfect. Wala rin siyang fault. Sapagkat lahat ng fault niya, nilagay niya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-isa sa Panginoon. Kaya dahil wala siyang fault, wala siyang imperfectness, ang Diyos tuwang-tuwa din sa Kanya. Hindi nakikita ng Diyos ang anumang mga defect at weakness sa Kanya. At yan ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon. At siyempre, ina-apply natin ang pakikipag-isa sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ngayon. Tayo ay nakalaga sa loob ng Espiritu. At tayo nakakapamuhay ng isang pamumuhay na ganap para sa Diyos. At ang ating pamumuhay ay pag-ulit ng pamumuhay na isinagawa ng Panginoon dito sa lupa nung nandito pa siya sa lupa. At dahil dyan, tayo kasama ng Panginoon ay naging isang susunuging handog, pumapailan lang para sa kasiyahan ng Diyos. Kung wala ito, hindi mo makikita yan. Amen. We may realize that we are altogether unqualified and hopeless. This is our actual situation. But when we lay our hands on Christ, our weak points become His, and His strong points, His virtues, become ours. Furthermore, spiritually speaking, by such a union, He becomes one with us and lives in us. So ang Panginoon pwede maging kaisa natin at mabuhay tungo sa loob natin upang tayo mabuhay ng kasama ang Panginoon. At ang kanyang pamumuhay ay isang kasiyahan sa Diyos. Amen. As He lives in us, He will repeat in us the life He lived on earth. The life of the burnt offering. By laying our hands on Him, we make Him one with us, and we make ourselves one with Him. Then He will repeat His living in us
This is to offer the burnt offering. Amen. Kaya mahalaga yung laying on of hands on Him. Yung ating pagiging